magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kaibigan. So nandito po tayo ngayon ulit sa chiller, water chiller, no? Ayaw nitong gumana sa subcooling. Puno na kasi yung yung tubig nito sa tangke. Ito yung level nito sa tangke. No, yan. May naka-subcooling to, kaya lang pagka pinapaandar ko sa subcooling in auto mode ay nag-a-alarm to. So nais kong i-share ito sa inyo para sa mga technician na nasa chiller, ito ay KTI chiller, para at least magkaroon kayo ng idea kung sakali na ma-encounter nyo yung ganitong problema sa subcooling. So paganahin po natin to, mayroon tayo ditong selector switch, i-auto ko ito. Okay, so auto. Yeah. So ito, yan na yung alarm. Chiller shut off, water flow chiller low. So yan ang alarm niya. Tsaka mapapakita po natin dito, walang rate itong flow rate niya, kaya ayaw gumana ng subcooling. At dito water, at dito ay chiller shut off, water flow rate chiller low. So yan ang alarm niya. Shut off lang chiller kasi nga walang flow rate. Kahit naka-auto tayo rito ay dito na tayo. So ito muna. So kailangan mayroon tayo dito na mababasang flow rate. Ang nagbibigay ng signal dito yung flow meter. Mayroon tayo dito flow meter. Ito yung flow meter niya. So, dumadaan yung malamig na yung tubig na dumadaan dyan kapag ka nakasubcooling. Palalabigin pa yan kapag ka nakasubcooling. Mas palalabigin pa na yan. No? So, maaaring may problema yung sensor. Tignan natin yung diagram nitong flow meter. So, tignan natin dito. Kasi hindi talaga gagana yung subcooling nito dahil mayroon siyang alarm na low water flow rate. Ito muna to. So tingnan ulit natin dito sa drawing itong chiller. Ito yung wiring diagram. So yung flow meter sensor, direktang nakakonekta yan sa pagkakalam ko. Kahit sa ibang mga panel, direktang connected dito sa PLC. Kasi yung si PLC ang babato nyo yung babato ng flow meter sensor yung flow rate nito dito sa PLC. Then makikita naman natin dapat sa monitor yung flow rate. Kaya tingnan natin dito sa yung diagram ng flow meter. Ito. Ayan. Water flow meter. Water flow sensor. So, connected dito. X 41, 42, 43. So, 1, 2, 3. At meron siyang rito ito. Yan. Fuse symbol to.
So tignan natin itong fuse bago natin puntahan yung low meter sensor. Yan, 24 volts to. Ito, 24. Line 1 positive, 24 L negative. So, F6. Tignan ko rito. Yan. Buksan natin pa. Mabiling kasi dito. Yan. Ito. X6. Kita mo nila. Ito malabo na yung flash ng akin. And then 40, 41, 42. Ito. Ito yung dalawa. So titignan natin yung fuse na ito. I-off ko muna itong control circuit breaker para sigurado tayo. Tentuhan ito itong titingnan natin ito itong fuse niya. Kasi kailangan mapag-ano natin ito dahil yan yung isang fuse. Tapos ito naman yung isa. So, testingin natin yan. Kung buo pa o mayroon naman siyang spare yan. Dalawa yung piece niya. Yung isa spare. Yung isa ginagamit. Tingnan natin ito muna kung buo siya. Kung buo siya, masagot natin si sensor. Okay. So, set ko pa sa continuity. Bago na. Ito muna ang isa. Gusto mo ito. Buo naman ito. Buo ito. Okay. Ito naman isa. Isang piece. Buo din ito. Parehas na buo ang piece. So okay naman yung fuse. No? Wala siyang problema. Ngayon, yung data. Control circuit breaker. Tapos try ko po ulit ito na paganahin ulit. So wala siya ngayong alarm.
naka-subcooling. Ito naka-subcooling. Kasi kailangan mag-subcooling siya. Para mas lalo pang lumabig kailangan kasi malamig na malamig yung tubig. Kung ginagamit yung tubig sa ice plant saka sa planta. So naka-subcooling tayo, i-on ko ito ng auto. Yeah, ito muna. So dapat may mababasa tayo ditong flow rate. Dito, ayan. Yung flow rate na yan, yung value nito, manggagaling doon sa sensor. Sa flow sensor, dito. Yan kasi yung magbabato eh. Ngayon buo yung fuse. So may posibilidad kapag hindi pa gumana to, may posibilidad na yung flow sensor ang may problema. Okay, so wala tayong alarm dito. Yung ating compressor, ang pressure niya okay naman. Yung isang compressor is okay naman. Okay, ito yung flow rate na i-on ko. Ayan. So wala talaga. Ayan, zero. Ayun, nag-shut off na, may alarm na. Water flow sensor, chiller sensor. So tingnan natin itong flow sensor. Yan. So ang gagawin natin dito, babaklasin ko to. Tapos lilinisin ko yung tip ng sensor, no? Kasi sa katagalan na tag-init, taglamig kasi, sa taglamig kasi hindi ito pinapagana. So baka kinalawang siya. O kailangan nating linisan, no? Corrosion. Okay? So ito yung lilinisan natin yan. Kasi pag daan ng tubig dyan, masesense niya yung dumadaan ng tubig dyan kung gaano kadami. So yung flow rate niya, ibabato niya doon sa PLC. Then, ipapakita naman ng PLC doon sa display monitor. No? So kung walang flow rate na nababasa si PLC, sa-shutdown yung planta. Hindi niya ito papapagana sa subcooling. Okay po. So linisan ko lang yon. Yan, no? Makalawang. So dahil hindi na pagana ng matagal, 4 na buwan. So maaaring yan yung dahilan. Yan na, ibalik na ulit natin. At pagaganahin ulit natin, no? Yan lang naman ang ano dyan. Buo ang fuse. So, hindi niya masense yung tubig na dumadaan dito kaya kasi marumi kaya wala siyang binabato na signal. Zero. Ayan. So naibalik na natin. Pagaganahin ulit natin. No? Marumi siya. Oh. Makalawang yung loob. Okay. So paanda rin ulit natin. Ayan. Water flow sensor. So
flow control. Reset lang natin to. Yan. And then, tingnan natin to. So, kailangan ma-sense ng flowmeter yung tubig na dumadaan doon sa sensor, no? So, kailangan itong flow rate value niya nasa at least 9-10 cubic meter per hour. Okay? So, para mapagana ito sa subcooling. Yan. So, water management, naka-subcooling tayo. So, i-select ko to sa auto. Ayan. Ngayon, mayroon na 10.89 cubic meter. Ayan, tingnan natin. 10.43 mayroon na. So, dapat gumana ang compressor sa subcooling. 10.50. Ayun. Okay na. Yun lang ang problema, mga kaibigan, mga ka-electrician. Okay? Kung buo yung fuse, so unang-una, titignan muna natin siyempre sa drawing. Buo ang fuse. So, doon na tayo sa device, sa sensor. Naglinis tayo doon. Okay? Yan. Ito lang yung lumalabas. Subcooling tayo. Okay na.